Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang programa Magandang Umaga Pilipinas ngayong araw ng Huwebes, July 23, 2026. Sa ulo ng mga balita. Attorney Matibag, itinuturing na betrayal of public trust ang pag-amin ni VP Sara na kumuha siya ng taong papatay kay PBBM. VP Sara humirit sa Senado na sagutin ang catering service ng defense panel. Marcoleta at defensor nagpasok ng not guilty plea sa kasong plunder. Pilipinas, inihain kay Wang Yi ang issue ng Ayungin attack at monkey video ng China Daily. Higit 61 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Davao del Norte. At LPA naging tropical depression Quiapo na. Posibleng maglandfall sa Cagayan. Yan ang ulo ng ating mga balita dito sa programang Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon ngang araw ng Thursday, one day till Friday. Sa ngalan po ni Kuyang Angel Palmones, ako muna ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ng mga balita. Naging tropical depression Quiapo na ang low pressure area sa silangan ng southeastern Luzon. Huling namataan ang bagyo sa layong 940 kilometers east ng southeastern Luzon at inaasang kikilos pa west-northwestward. Sa naunang pagtaya ng pag-asa, ang bagyong Quiapo ay maaring maglandfall sa Cagayan sa pagitan ng Biyernes at sa Sabado. Inaasang makakaapekto ang bagyo sa Ilagang Luzon at ilang bahagi ng Gitnang Luzon kahit tumama man ito o hindi sa kalupaan. Ayon kay Benison Estareja ng Pag-asa, malaki rin ang posibilidad na umakyat ito sa tropical storm category at lalong lumakas matapos tumawid sa Northern Luzon. Sinabi ng Pag-asa na ang posibleng pinakamataas na wind signal ng bagyo ay signal number 2. Kabilang sa mga lugar na apektado ng bagong sama ng panahon ay ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Ang nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Visayas at Mindanao ay makararanas din ng mga pag-ulan epekto ng southwest monsoon o habagat. Anim na pulis ang nasaktan nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng puwersa at ng mga demonstrador sa Pasay City. Batay sa report, nagrally ang ilang progresibong grupo kasabay ng pagdalo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa ASEAN Ministers Meeting. Tinangka ng may 30 rallyista na magmarcha patungo sa PICC kung saan ginaganap ang event, ngunit hinarang sila ng mga pulis hanggang sa magsimula na ang kaguluhan. Kaugnay nga niyan, dumepensa ang Pasay City Police sa ginawang pagkompronta ng kanilang mga tauhan sa dalawang photojournalists sa kasagsagan ng rally sa labas ng Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City kahapon. Ayon kay Police Chief Colonel Joselito De Sesto, may narinig na hindi magandang salita ang kanilang mga tauhan, dahilan kaya nag-react ang mga ito at kinumpronta ang naturang photojournalists. Bagaman hindi idinitalye, sinabi ni De Sesto na maituturing na resistance o pagsuway sa mga otoridad ang pagmumura sa kapulisan. Paliwanag ng police chief, hindi agad nakilala ng kanilang personnel na taga-media ang mga ito, kaya agad silang hinarang ngunit kalaunay pinakawalan din. Ang nasabing rally ay pinangunahan ng bagong Alyansang Makabayan at iba pang mga grupo kasabay nga ng ASEAN Foreign Ministers Meeting kahapon. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nasabat naman ng mga otoridad ang higit 61 million pesos na halaga ng mga hinihinalang smuggled na mga sigarilyo sa Tagum City sa Davao del Norte. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, nakatanggap sila ng report hinggil sa isang Jungkong type motor bangka na nagkakarga ng mga puslit na sigarilyo sa may Libuganon River para raw po ipamahagi sa buong Davao Region.
Nasa higit 2,000 master cases ng mga sigarilyo ang nasamsam habang arestado naman ang 4 na individual. Bagaman nakaalis na ang naturang motorbangka nang dumating ang mga operatiba, natunton naman ito sa may katubigang sakop ng Mako sa Davao de Oro kasunod ng isinagawang follow-up monitoring. Katuwang ng PCG sa nasabing operasyon ang CIDG, Provincial Intelligence Unit Davao del Norte, Regional Special Operations Group 11 at Tagum City Police. Samantala, nailipat na ng Bureau of Corrections o BUCOR ang mahigit 16,000 na inmates mula sa siksikang New Bilibid Prison sa Muntinlupa patungo nga sa iba't ibang piitan at penal farm sa buong bansa mula nang manungkulan si Director General Gregorio Catapang Jr. noong taong 2022. Pinakahuli sa inilipat ang 200 persons deprived of liberty na dumating sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City noong Martes ng gabi. Ayon kay Katapang, layunin ng hakbang na mabawasan ang siksikan sa New Bilibid Prison, mapabuti ang kondisyon ng mga bilanggo at maihanda ang pasilidad para sa tuluyang pagsasaran nito. Magandang umaga, Pilipinas! Pagbati po sa mga nakatutok sa DZRH, mga nakasubaybay sa kanilang radyo, telebisyon, gayon din sa ating Facebook at YouTube Live. Kamusta po ang kalagayan ng panahon sa inyong lugar, ha? Meron nga tayong binabantayang bagyo sa loob ng bansa. Maya-maya mga alas 5 aalamin ho natin ang weather update galing sa Pag-asa. Pansamantala, patuloy muna tayo sa ating balitaan. Nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o ACG sa publiko na mag-ingat sa lumalaganap na phishing o QR code scam. Ayon kay ACG Director Major General Wilson Asueta, gumagamit ang mga manloloko ng peking QR code upang makuha ang mga detalye ng bank account at personal na impormasyon ng kanilang mga biktima. Sa modus, tinatawagan muna ang mga biktima at sinasabing napili silang tumanggap ng pinansyal na ayuda. Pagkatapos ay padadalhan sila ng QR code na kailangang i-scan para umano sa registration. Pagkatapos namang ma-scan ang QR code, maaaring mawalan ng pera ang mga biktima sa kanilang e-wallet o bank account. Batay sa tala ng ACG, may 4,509 na naitalang mga kaso ng cybercrime mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, mas mababa sa 18.4% kumpara sa kaparehong panahon noong taong 2025. Ito, kaugnay naman nga po ng continuation ng pangalawang araw ng transport strike ngayong Huwebes. Magpapatuloy din ngayong araw, July 23, ang alok na libreng sakay ng Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan sa ilang lugar yan sa Metro Manila. Bunsod ito ng 2 araw na transport strike na sinimulan na nga kahapon bilang pagprotesta sa muling pagsirit ng presyo ng petrolyo kasabay ng hirit na taas pasahe. Ayon sa DOTR, available ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga sakop na ruta ang Welcome Rotonda Fairview, Recto Cubao via Nagtahan, Quiapo Cubao via E. Rodriguez, Quiapo Fairview, Calentong hanggang Pasig Palengke at PATX Loton at vice versa. Katuwang ng DOTR sa naturang inisyatiba ang Philippine Coast Guard, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, Department of Labor and Employment at ang Department of Economy, Planning and Development. Labing 5 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagkaloob naman ang Government Service Insurance System o GSIS ng mga land title sa 3 gobyernong empleyado sa Baguio at Benguet bilang bahagi ng pabahay program nito. Alinsunod po yan sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Marcos Administration. Pinangunahan ni GSIS President at General Manager Vic Veloso ang paggawad ng mga transfer certificates of title sa 3 benepisyaryo.
Ayon kay Veloso, layunin ng GSIS na gawing mas madali para sa mga kawani ng gobyerno ang pagkakaroon ng sariling bahay sa pamamagitan ng Lease with Option to Buy program na walang down payment at may mababang interes. Sa ngayon, mahigit 5,000 pamilya na sa buong bansa ang nakinabang sa nasabing programa habang patuloy namang pinalawak ng GSIS ang mga abot kamay na opsyon sa pabahay para sa mga miyembro nito. Ito sa update naman sa halaga ng piso. Sumadsad nga sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 75 centavos per dollar kahapon araw ng Miyerkules. Mas mahina ito kaysa sa 61 pesos and 74 centavos kada dolyar na naitala noong Martes. Target ng Maynilad Water Services Incorporated na makapagtanim ng mahigit 200,000 puno sa loob ng 450 na ektarya ng Ipo Watershed sa 2026. Isasagawa ang reforestation sa Norzagaray, Bulacan at Mount Balagbag sa Rizal, mga lugar na itinuturing ng Department of Environment and Natural Resources o DENR bilang prioridad para sa pagpapanumbalik ng kagubatan. Ayon sa Maynilad, layunin ng programa na mapanatili ang kalidad at supply ng tubig mula sa Angat Ipo Water System sa pamamagitan ng pagbawas sa soil erosion, pagpapabuti ng water infiltration at pagpapanumbalik ng biodiversity. Labing 7 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Good morning ho muli. Sa mga may pasok ngayon, bangon na ho. Sa mga walang pasok, walang trabaho, may kape-kape muna habang nakikinig sa ating balitaan. Samantala, binuksan na ng pamalaang lungsod ng Quezon ang pagtanggap ng mga nominasyon para sa 2026 Quezon City Green Awards. Ito ang kauna-unahang award-giving program ng isang LGU na kumikilala sa mga makabagong proyektong nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan at disaster resilience. Ayon sa pamalaang lungsod, hahatulan ang mga entries batay sa mga suliraning tinutugunan ng mga ito at sa konkretong epektong naidudulot sa mga komunidad sa ilalim ng green at resilient categories. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, layunin ng bagong sistema na bigyang diin ang mga makabagong solusyon at hikayatin ang pakikipagtulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon para sa mas luntian at matatag na lungsod. Maaaring magsumite ng mga entry ang mga interesadong organisasyon hanggang August 14, kung saan ang mga mananalo ay makatatanggap ng hanggang 300,000 pesos na grant upang maisakatuparan ang kanilang mga proyekto. Kaugnay naman nga po ng nalalapit na SONA ni PBBM, handa na raw ang Kamara para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Ayon kay House Speaker Bogie D. III, nagkasundo ang mababang kapulungan at ang Office of the President na gawing simple ngunit marangal ang SONA ni PBBM ngayong taon. Giit ni D, mahalaga ang araw na ito hindi lamang para sa pamahalaan kundi para rin sa mga Pilipino, dahil dito magbibigay ng ulat ang Pangulo hinggil sa kalagayan at direksyong tinatahak ng bansa. Kabilang aniya sa mga naging paghahanda para sa SONA ang pagsasaayos sa House Complex, hallways at common areas, gayon din ang pagtatayo ng bagong al fresco lounges para sa mga miyembro at panauhin. Magde-deploy rin ng nasa 30 na medical personnel sa buong complex sa mismong araw ng SONA para matiyak ang kaligtasan ng mga dadalo sa naturang event, bukod pa sa mga nakastandby na karagdagang tauhan mula naman sa DOH, LGUs, BFP at PNP.
Labas tayo ng himpilan. Eto, naku. Sa mga mahilig makipag-inuman dyan, lalaki sinaksak ng kainuman sa bayan ng Pambuhan sa Northern Samar, patay. Pakinggan natin ang report ni RH34, Jean Galit Bantayan. Nasawi sa pananaksak ng mismo nitong kainuman ng alak ang isang lalaki sa gitna ng kanilang inuman kasama ang kanilang mga kaibigan. Naganap ang insidente alas 12 ng ating gabi noong araw ng Lunes sa barangay ng Inagunayan, Pambuhan, Northern Samar. Patay ang biktima na si alias Da, 52 taong gulang. Iniulat ng PNP na ganap ang insidente sa mismong bahay ng biktima habang nagiinuman. Bigla na lamang daw nilapitan ng katagayan ng suspect na kinilalang si alias Earl, 39 taong gulang itong biktima, at tinira ito ng saksak sa likod at dibdib gamit ang isang barisong. Nakatakbo pa ang biktima papalayo doon sa suspect, ngunit ilang minuto nasawi rin ito. Sumuko rin naman ang suspect sa isang barangay Kagawad at tinan-over ito sa Pambuhan Municipal Police Station. Nakatakda itong humarap sa karampatang kaso. Patuloy pang ginagawang pag-iimbestiga ng pulis sa motibo ng krimen. Samantala, dinala sa Archie Pambuhan ang bangkay ng biktima upang isailalim sa autopsy. Mula sa Aksyong Radyo Katarman, RH34 Jean Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Kaugnay nga ng sonar ni PBBM sa Lunes, tiniyak ng Philippine National Police na paiirali ng hanay ang maximum tolerance para sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igagalang ng pulisya ang karapatan ng bawat individual at grupo na magkasa ng kilos protesta upang magpahayag ng kanilang mga hinaing. Gayunman, umaasa niya ang PNP na rerespetuhin din ng mga reliyista ang kapulisan para maiwasan ang mga komprontasyon at matiyak ang maayos at payapang demonstrasyon. Una rito, ilang grupo na ang nag-anunsyo na magsasagawa sila ng pagtitipon at programa kasabay ng ikalimang sona ni PBBM sa July 27. Kaugnay nito, magpapakalat ang PNP ng higit 21,000 na pulis. Bukod pa yan sa nasa 3,000 tauhan na naka-standby at isa sa ilalim din sa full alert status ang hanay sa buong Metro Manila simula alas 5 ng hapon sa July 24. Inilunsad naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang Unified 911 Emergency Response Hotline na naglalayong pag-isahin at pabilisin ang pagtugon sa mga emergency sa buong Pilipinas. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, papalitan ng bagong sistema ang magkakaibang emergency numbers ng mga lungsod at munisipalidad kung saan isang numero na lamang ang tatawagan ng publiko. Iginit din ni Remulla na kayang tumugon ng bagong hotline sa iba't ibang wika at dialekto depende sa lokasyon ng tumatawag habang sumailalim sa espesyal na pagsasanay ang mga emergency responder upang masiguro ang agarang pagtugon sa bawat tawag. Binigyang diin din ng DILG Chief na kasabay ng paglulunsad ng Unified 911 ang pagdating ng mga bagong ambulansya, fire truck, motorsiklo at iba pang mga kagamitan. Magandang umaga, Pilipinas! Pagbati po sa mga nakatutok sa ating YouTube Live. Madami nagchichikan dito sa ating YouTube Live. Unahin na natin Andy Herrera, good morning! Pagbati rin po kay Ma'am Evan Lang, good morning po! June Oliveros, kay Ian Rajuso 966. Ang hirap magatin ng mga username ninyo. Maray na aga Bentong. Good morning rin ho kay Giselle Elmera Almirez. Pagbati rin po kay Michael Andrew Castro, nakatutok from Santa Maria, Laguna. Pagbati rin kay Raulo Lonan, watching from Cainta, Rizal. Sholo Abad, pagbati ho, magandang umaga. Gayon din kay Michael Montero. Good morning rin po from La Trinidad, Benguet kay Sir Ronnie Caberto.
Farley John Kayaban, magandang umaga. Gayon din po kay Ryan Grospe. Good morning ho, good morning. Sa mga may pasok, may trabaho, bangon na ho. Sabi ko nga kanina sa mga walang pasok kape-kape, breakfast, habang nakikinig sa Magandang Umaga Pilipinas. Siyempre, batiin din natin ang mga nakatutok sa ating Facebook Live. Good morning po, Ma'am Cecil Santos. Ayan, isang mapagpala at mabiyayang umaga sa lahat na nakikinig at nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas. Pagbati rin daw ho sa mga kumadrona sa buong Pilipinas. Good morning rin ho kay Dario Bayawa. Mamaya babatiin ho natin ang iba pang mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Sa ngayon, patuloy muna tayo sa ating balitaan. Pinuri naman ng Federation of the Philippine Industries o FPI ang magandang performance ng Bureau of Customs at patuloy na pagpapalakas sa kawanihan. Sa liham na ipinadala ni FPI Chairperson Elizabeth Lee kay Commissioner Ariel Nepomuceno, kinilala nito ang anyay outstanding performance at landmark achievements ng BOC. Inilarawan din ng FPI ang BOC bilang isang halimbawa ng katatagan at pagiging huwaran pagdating sa serbisyo publiko sa gitna ng mga kinakaharap na hamon sa ekonomiya. Binati rin ng FPI ang kawanihan dahil sa maganda nitong revenue performance na anilay patunay na nagpapatuloy ang kontribusyon nito sa pambansang pag-unlad. Nagpasalamat naman si Nepomuceno sa naturang pagkilala at iginiit na ang tagumpay ng BOC ay resulta ng kasipagan ng mga customs personnel at kooperasyon ng stakeholders. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, punta naman tayo sa Catbalogan. 2 katao sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala nang magpaputok ang isang sundalo na pinagsabihang ayusin ang parada ng motorsiklo dyan nga sa Catbalogan City. Pakinggan natin ang report ni RH32 Jimmy Angay-Angay. 2 katao ang sugatan matapos ang isang insidenteng pamamaril sa kahabaan ng Diversion Road, Purok 1, Barangay 3, Catbalogan City, dakong alas 6 ng gabi. Kinilala ng PNP ang mga nasugatan ng sina alias Red 19 anyos at alias Rod 58 anyos kapwa residente sa naturang lugar. Hindi naman nasaktan sa pang biktima na si alias Jim 26 anyos. Ayon sa paunang investigasyon ng Catbalogan City Police Station kasama ang Regional Special Operations Unit at Police Intelligence Unit ng Samar Provincial Police Office, dumating umano ang suspect na si alias Tip 31 anyos na miyembro ng Philippine Army na kasakay ng motorsiklo at ininalang nasa impluensya ng alak. Sinabihan umano ng biktimang si Jim ang suspect na ayusin pagkakaparada ng kanyang motorsiklo, ngunit nagalit umano ito, bumunot ang baril at napaputok ng ilang bisis. Hindi naman tinamaan si Jim, ngunit tinamaan naman ang ligaw na bala sina alias Ri at Rod. Napigilan at na kontrol ang suspect na mga nakatambay sa naturang lugar bago ito isinoko sa mga responding police. Dinala naman ang mga sugatan na biktima sa Samar Provincial Hospital para sa agarang lunas. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Jimmy Angay-Angay. Sa iba pa nating mga balita, ang pangunahing programa sa pagkain ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang Benteng Bigas Meron Na ang nagtulak nga sa kadiwa ng Pangulo upang makapagtala ng mahigit 4.4 billion pesos sa kabuang benta na nagpapatunay na ang targeted na interbensyon ng pamahalaan sa merkado ay mahalagang hakbang sa pagpapahaba ng presyo ng pagkain o pagpapababa ng presyo ng pagkain habang lumilika ng mas matatag na pamilihan para sa mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Batay sa datos ng Department of Agriculture, umabot sa 4.42 billion pesos ang kabuang benta ng kadiwa mula July 2022 hanggang July 2026 na nagsilbi sa higit 12 milyon na mamimili sa pamamagitan ng 22,178 marketing activities sa buong bansa. Pinakamalaking bahagi ng tagumpay na ito ang nagmula sa 20 pesos rice project Benteng Bigas Meron Na inilunsad noong May 2025 upang mag-alok ng subsidized na bigas sa
mga prioridad na sektor tulad ng senior citizens, PWDs, solo parents, minimum wage earners, public transport workers, mga indigent at mga rehistradong magsasaka at mangingisda. Sa loob lamang na mahigit isang taon, nakapagtala ang programa ng 2.4 billion pesos na benta matapos mamahagi ng 121,271 metriko tonelada ng bigas sa tinatayang 12.1 milyong benepisyaryo na nagpakita ng matinding pangangailangan para sa abot kayang pangunahing pagkain sa kabila ng tumataas na mga gastusin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipinapakita ng mga bilang na ang direktang pag-uugnay sa mga producer at mamimili ay kapaki-pakinabang para sa magkabilang panig. Magandang umaga, Pilipinas! Nanindigan naman si U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi aabandonahin ng Estados Unidos ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa gitna ng mga tumitinding geopolitical tension. Ayon kay Rubio, nananatiling committed ang Washington sa naturang regional bloc at sa katunayan ay kabilang sa kanilang national interest ang patuloy na partnership dito. Sinabi ni Rubio na gagamitin ng US government ang lahat ng available tools para lalo pang mapalakas ang engagement nila sa Southeast Asia. Kasabay nito, ibinida ng Secretary of State ang $2.5 billion na US government strategic investments sa rehiyon, gayon din ang inaprubahan kamakailan na $1.5 billion investments para sa aviation infrastructure, energy security at supply chains. Sa katunayan, sinabi ni Rubio na target ng Estados Unidos na maging isa sa most trusted partners ng ASEAN alinsunod sa kanilang pambansang interes. Magandang umaga, Pilipinas! Labas tayo uli ng himpilan. Cash assistance ipinagkaloob sa mga edad 80 to 90 years old ng LGU sa Olongapo City. Pakinggan natin ang report ni RH37, Danny Kumilang. Masisilayan ang mga ngiti at pasasalamat ng mga senior citizen sa lungsod ng Olongapo matapos silang tumanggap ng cash assistant sa LGU bilang pagkilala ito sa kanilang katandaan at mahalagang ambag sa komunidad. Mismong si Mayor Attorney Rolling Paulino Jr. ang nag-abot sa mga matatanda ng cash assistant. Sa ilalim ng programa na pamalang lungsod, tumanggap ng 5,000 na cash assistant ang senior citizen na nasa edad na 80 hanggang 89, habang ang mga nasa 90 taong gulang pataas ay pinagkalooban naman ng 20,000 na one-time cash incentive bilang pagkilala ito sa kanilang mahabang buhay at kontribusyon sa lipunan. Patuloy na isinusulong ng pamalang lungsod ng Olongapo ang mga programang nagbibigay ng suporta at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga nakakatanda bilang pagpupugay sa kanilang naging papel sa paghubog ng mas maunlad na komunidad. Dadi ko bilang RH37, these are rights. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny Kumilang. Samantala, alamin naman natin kung saan ngayon naglilibot ang ating Malakas Promo Team. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash Promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang ating Malakas Promo ay naglilibot kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity dyan sa Barangay 11 Dagat-Dagatan sa Caloocan. Ulitin natin ang ating Malakas Promo nandyan sa Barangay 11 Dagat-Dagatan sa Caloocan. At ang ating word of the day... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH Mini Component, eto na! At ang ating word of the day ay stalwart. Ulitin natin ang ating word of the day ay stalwart. Sa Tagalog ay matatag, sa Cebuano, ligon ug kasaligan.
Sa salita namang Ilocano, natangken ti panagpuspusona. Ang hirap pala banggitin ito. Ulitin ho natin ang ating word of the day ay stalwart. Samantala, Attorney Matibag itinuturing na betrayal of public trust ang pag-amin ni VP Sara na kumuha siya ng taong papatay kay PBBM. VP Sara humirit sa Senado na sagutin ang catering service ng defense panel. Marcoleta at defensor nagpasok ng not guilty plea sa kasong plunder. Pilipinas, inihain kay Wang Yi ang isyu ng Ayungin attack at monkey video ng China Daily. Higit 61 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Davao del Norte. At LPA naging tropical depression Quiapo na posibleng maglandfall sa Cagayan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa ating oras, 4:36 in the morning. Araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay Italian sa germs sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Nagbabalik po ang programang Magandang Umaga Pilipinas sa ating oras na 4:40 in the morning. Patuloy tayo sa ating balitaan. Tuloy na ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa buwan ng Setyembre. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., porsigido ang pamahalaan na matuloy na ang barn polls sa ikalawang Lunes ng naturang buwan para maisakatuparan na ang pagkakaroon ng duly elected parliament sa rehiyon. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa paglulunsad ng National Government Bangsamoro Government Convergence Program sa Camp Siongco sa Wang Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Ang termino ng mga opisyal na mahahalal sa BARM elections ay magsisimula sa October 30 ngayong taon at magtatapos sa June 30 taong 2031. Matatanda ang unang itinakda ang BARM elections noong May 2022, ngunit makailang ulit na naudlot kung saan ang pinakahuli nga ay bunsod ng dalawang Bangsamoro districting laws na idineklara ng Korte Suprema bilang unconstitutional. Magandang Umaga Pilipinas. Binasahan na ng sakdal si Senator Rodante Marcoleta para sa kasong plunder at umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46. Sa arraignment ng kaso, naghain ng not guilty plea si Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division, gayon din si dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Matatanda ang inaresto ang dalawa noong July 6, kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donations na umano'y natanggap ni Marcoleta mula kay Defensor at sa dalawa pang mga negosyante. Mariin namang itinanggi ni Marcoleta ang mga aligasyon. Iginiit niyang ang naturang pondo ay mula sa kanyang mga kaibigan at pribadong donasyon at hindi nagmula sa kaban ng bayan. Magandang Umaga Pilipinas. Ito, ewan ko na lang talaga dito. Marami pa ring mga Pilipino ang nagnanais na maging Pangulo si VP Sara Duterte sa 2028 elections. Sa ulat ng Bayan Survey na isinagawa ng Pulse Asia mula June 28 hanggang July 3, ibig sabihin itong survey na ito bago pa naman nagsimula ang impeachment trial, nasa 49% ng Pinoy adults ang nagsabing iboboto nila si Duterte kung ngayon gagawin ang halalan. Nakakuha si VP Sara ng pinakamaraming suporta sa Mindanao na may 87% at sumunod ang Visayas na may 53%. Pumangalawa naman sa presidential bet si dating Vice Presidente at ngayoy alkalde ng Naga City na si Leni Robredo na nakakuha ng 26%. Sinundan siya ni Senator Erwin Tulfo na nakakuha naman ng 14%, DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na parehong may 1% at MMDA General Manager Nicolas Torre na may 0.1%.
Top choice naman sa pagka-vice presidente si Bongo na may 27%, sumunod si Robin Padilla na may 21%, Bam Aquino at Grace Poe na parehong may 14%, Erwin Tulfo na may 9% at Kiko Pangilinan na nakakuha ng 4%. Magandang umaga, Pilipinas! $40,000 na marijuana plants winasak. Mahigit 14.5 million pesos na halaga ng iligal na droga nasamsam ng PRO1 sa loob ng isang linggo. Pakinggan natin ang report ni RH38 Freddy Fardo. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Umabot sa 71 anti-illegal drug operations ang naisagawa ng Police Regional Office 1 mula Hulyo at 15 hanggang 21 ngayong taon na nagresulta ng pagkaaresto ng 78 drug suspect at pagkasamsam ng mga hinihinalang illegal na droga na may kabuang standard drug price na 14,586,218 pesos and 80 centavos bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Pro-1 laban sa illegal na droga sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework. Sa kabuang operasyon, nakumpiska ng mga operatiba ang 261.838 gramo ng hinihinalang shabu, 40,048.67 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana, at 40,000 fully grown marijuana plants. Isa sa mga matagumpay na operasyon ang bypass operation na isagawa noong Hulyo 19 na pinangunahan ng RPDEU, katuwang ang RID, ISPIU, Kabugao Municipal Police Station sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 1 sa bayan ng Kabugao, Ilocos Sur. Nagresulta ang nasabing operasyon ng pagkaaresto ng isang high-value individual na residente sa nasabing bayan at pagkasamsam ng humigit kumulang sa 55 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 374,000 pesos. Pinakamalaking tagumpay sa naturang panahon ng sinagawang marijuana eradication operation noong Hulyo 21 ng mga operatiba ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit katuwang ang iba pang law enforcement agencies sa hangganan ng Sugpon, Ilocos Sur at Kibungan, Benguet. Sa operasyon na diskubre ang dalawang marijuana plantation site na naglalaman ng tinatayang 40,000 fully grown marijuana plants at 40 kilos ng pinatuyong dahon ng marijuana na may kabuang tinatayang halaga na 12,800,000 pesos. Agad nang winasak ang mga tanim alinsunod sa umiiral na operational procedures habang nagpapatuloy ang follow-up investigation upang matukoy at maaresto ang mga individual na nasa likod ng iligal na plantasyon. Ayon kay Police Brigadier General Jovencio Esbaduad Jr., Regional Director ng Pro-1, ang sunod-sunod na tagumpay sa anti-illegal drug operation ay sumasalamin sa pinaigting na pagpapatupad ng Enhanced Alerto Framework, particular sa mga haligi ng anti-criminal at law enforcement upang sugpuin ang illegal na droga at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Rehiyong 1. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy Fajardo. Ito, batiin muna natin yung mga ibang hindi natin nabati kanina sa ating Facebook Live. Good morning po kay Marilu Jeronimo. Present din to si Ma'am kahapon. Watching raw po from Cabanatuan City. Pagbati rin kay Sir Mario Padil Salyador. Watching from Antipolo. Gayon din kay Uncle Doris. Watching naman from Hinatuan, Surigao del Sur. Pagbati rin po kay Gary Mariano Benavides. Gayon din kay Alan Samson. Ito, Jennifer Kitlaba Lonsa, watching from Barangay Malamig, Mandaluyong City. Pagbati rin ho kay Sir Kaloy sa ating YouTube Live, watching naman. Ito kay Sir Noel Galliano, watching from Maryland. Pagbati rin ho kay Michael Cordero, nakatutok naman dyan sa Cabancalan City, Negros Occidental. Pagbati rin po kay Antonio Carrasco.
Ito sabi niya, hindi kami naniniwala dyan sa survey. Ang sinurvey lang nila ay mga 100 na tao lang at minsan nabayaran. Oo. Pero yung survey ho na binanggit natin kanina, ginawa naman ho yun bago pa ang impeachment trial. Malay ho natin, nagbago naman ang isip ng iba. Since nagpapatuloy nga po ang paglilitis kay VP Sara, kahapon nga ang ikasyam na impeachment trial, ikasyam na araw ng impeachment trial, kung saan natapos na nga po ang pagdinig sa Article 4. Kaugnay nga po yan ng pambabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nga ng impeachment trial, next week ho, tama ba? July 27 at 28, suspendido muna ang impeachment trial para nga bigyang daan ang SONA ni PBBM. Yung araw naman ng Martes, para raw po sa mabigyan naman ng pagkakataon ng mga senador. Yung nasa minority block para naman paghandaan ang kanilang tradisyonal na kontra SONA. Sa madaling salita ho, ang balik ng impeachment trial ay sa Huwebes na o sa Miyerkules, July 29. And kasabay nga ho yan yung bagong schedule na, mas pinaagang schedule ng impeachment trial na from 10 a.m. to 3 p.m. At ang Senate session naman ay 4 p.m. Tama ba? Ang sunod nilang tatalakayin, Jericho, Article 1? Next week, Article 1, tungkol naman ho yan sa controversial na confidential funds ni VP Sara. Anyway, pagbati ho kay Sir Ed J. Amarona. Good morning from Flora, Apayao. Pagbati rin po kay Tessie Pendon from Santa Maria, Laguna. Ito hindi ko to nabati kahapon si Sir Berto Pugo. Pabati raw po kay Julieta Reliorta at kay Eleanor Castelo from Tondo, Maynila. Good morning! Pero bago yan, bago natin ipagpatuloy ang ating batian at ang ating balitaan, mamigay muna tayo ng kwarta. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Good morning, Sherwin! Yes, magandang umaga, Isa. Ara to, Sherwin. Alam mo, palagi na pagpapalit ko yung pangalan niyo ni Isa, tsaka si Ara. Yan, si Ara. Yan, magandang umaga, Good morning, Ara. Sherwin! Oo, dahil dito nga sa Barangay 11 sa Dagat-Dagatan sa Caloocan, may masipag na makinig ng radyo mula gabi. Kasi panggabi siya sa kanyang tindahan. Si Nanay, pangalan niyo po? Emerita Adela del Rosario. Si Nanay Emerita Adela del Rosario. Ay, talagang Avila. Amy na lang, Amy. Ang haba. Ayun, mas Emmy madali na lang. pala eh. 3 letra lang si Nanay Emmy. Yan, si Nanay Good morning, Emmy na Nanay. night shift siya sa kanyang tindahan at hanggang madaling araw, gantong oras, magsasara na siya maya-maya. Tama ba, Nanay Emmy? Oo, sasara na ako. Anong Kasi, tinda ni Nanay? Marami ho, mga alak at saka sari-sari ho. Sari-sari store. At kapag gantong oras, Masara na ho ako. masara na kayo. Pero anong kaninang sabi niyo sa amin na nadaan kami? Sabi ko salamat kasi inaano ko na kailan kaya ako madaanan dito kasi napakatagal ko nang nakikinig. Hindi ako madaanan. Ayun, wish Sabi ko, granted. sana ho madaanan ako rito. Ngayon, nadaanan ako kaya tuwang-tuwa ako. Maluwa-luwa ho ako. Maraming salamat po. Maraming salamat Yan sa ang pakikinig, ko. Nanay. Very emotional si Oo. Nanay, Sir She. Kaya lang ma'am, yung iba nakakalimutan ko na kasi matanda na ho ako. Magsi-76 na ho ako eh. Kaya yung medyo makalimutin na mga pangalan nyo ho. Basta pinapakinggan ko kayo. Ayun, talaga. yun ang Yun ang mahalaga. Ayun ang matatag, di ba? Yung stalwart.
yung Star Wars. Yun. O, diba? Tagad... Dahil, Nanay Emmy, sino paborito niyong announcer tuwing umaga sa DZRH? Angelo Palmole. Ayun. Angelo Palmones, ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po. Sir Thank you po. Angelo, maraming salamat po. Dininig po ako ng Panginoon na sana. Sabi ko kaya ako madaanan dito. Salamat po at nadaan kayo rito. Maraming salamat po. Hindi naman yung aking kahilingan. Salamat po. Salamat din po, Nanay. Oo, napaka, Emotional si aga-aga nagpapaiyak Nanay. kay Nanay, Ayun, oo nga eh. Pero, Hindi natutuwa ako kasi ako dahil ang tagal ko nang nakikinig. Hindi ko sukat akalain na mapapakinggan ako na madaanan ako ngayon. Pasara na ho ako, ma'am, ngayon. Opo. Kasi tuwing 5 o'clock nagsasara na ako. Pero, Nay, Nay, taga pakikinig nyo, dyan. dire-diretso. Basta dire-diretso, pagdating doon, pa rin, kikinig pa din ako. Malayo ho bang inuuwian nyo dyan, Nay, sa pwesto ninyo? Malapit lang, malapit lang ho, sa likod lang. Ayun. Ang bahay namin. Kaunti, yan likod lang kami. Dapat di na kayo umuwi, dito na kayo. Ay, hindi ho. Hindi, magpapahinga din. Oo, papahinga rin ako. Oo, Malapit para lang pala, ba't pa makapag-inat-inat. uuwi? Kahapon nga ako, hindi ako makatulog. Nakikinig ho kasi ako kay Anthony Taberna. Talaga po. Kahapon. Dinig nyo po yung pinamimigay namin na telepono. Yun nga ho. Gusto nyo ho ba magkaroon ng ganong klaseng telepono? Itong tawag namin dito. Bukod tangi Telelet. yan. Saan ka nakakita ng ringtone? Tumatahol. Meron pa yan. Ayun, kakaiba yung cellphone, ang teleponong yan, Nanay, gusto mo ba to? Katerno ng damit mo, oh. Gusto mo Oo itong nga, telepono match to? na match. Yan, meron ka ng telelet. Ayayay phone. Wow! Lucky day talaga ni Nanay ngayon. Buti nga nagtinda ho ako ngayon eh. Dapat di ako Opo. nagtinda. Ayun. Kaya kailangan pala Oo. salamat. Diba? Tignan mo, hindi mo inaasahan. Na may may dadating. At may telelet phone ka Ayun. pa. Diba? At syempre, dahil ikaw ay napakasugid na listener ng DZRH, meron kang Charm Popcorn Purple Eternity, bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit nyo sa inyong mga unloving labahan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. At meron din kayong DZRH t-shirt, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt, mababa sa inyo. Plus, meron pa kayong dagdag na grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Nanay Emmy, ngayon kailangan masagot mo kung ano ang ating word of the day. Star Wars. Star Wars! Yan! Ayan, dahil dyan meron kang medium component. Hatid naman ang Astron, alagang maasahan. Ano mo sasabi mo, Nanay Emmy? Salamat po. Thank you rin po, Nanay. Kami rin po Speechless nagpapasalamat sa din inyong siya pakikinig eh. palagi. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ako magsasawa sa pakikinig sa Ayun. DZRH. Thank you po, Naku, Nanay. dahil sinabi niyo yan, eto may dagdag ka pang additional Ayun. 1,000 pieces. Lord, maraming salamat. Thank you po, Pinakinggan ako, Nanay. Hindi ako magsasawa. Kayo talagang pinapakinggan ko. Tumanda na ho ako mula nung bata kasi nasa bundok kami. Yun talaga DZRH. Asan po bang probinsya nyo? Katanduanis. Bira Katanduanis. Bicolana si Taga doon. Nanay. Taga doon ka, diba? Taga Bicol po ako sa Kamsur. Kamsur po ako. Sa Birak ako. Ay, Birak. Katanduanis. Wow. Ang ganda ng lugar niyo doon, Nanay. Oo, kaso laging binabagyo. Yun po. Yun lang talaga. Pero kahit na laging binabagyo, maganda na. Opo. Na rin, napaganda na rin. Batiin nyo po, Nanay Emmy, yung mga kamag-anakan nyo doon sa Birak. Elma. Nandito ako ako ng DZRH. Sana pakinggan nyo ang DZRH. Maganda, may matatanggap kayo pag kayo na sinerting mapuntahan. Oo, diba? May telelet phone pa. Yun talaga. Oo. DZRH lang ang namimigay ng ganyan.
Oo nga ho eh. Baka makausap tayo mga kamag-anak ni Nanay mamaya, tatawagan niya dyan. Oo, pwede. O, diba? Saan? Tawagan niyo po gamit ng sa talalat niyo po. telephone. Ayan. Pag ano. Pero tutulogin na ay. Salamat. Thank you po, Nanay. Salamat, Nanay Good Emmy. morning po. Ingat ka po. Good morning. Oh, naku, maraming salamat, Nanay Emin. Siyempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces na may kasamang telelet phone, pwede ko kayong mag-tune in palagi sa DZRH. Baka na susunod dating winner sa DZRH Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ayan, maraming salamat, RH6 Sherwin Alfaro. Sa iba pa natin yung mga balita, Attorney Matibag itinuturing na betrayal of public trust ang pag-amin ni VP Sara na kumuha siya ng taong papatay kay PBBM. VP Sara humirit sa Senado na sagutin ang catering service ng defense panel. Marcoleta at defensor nagpasok ng not guilty plea sa kasong plunder. Pilipinas, inihain kay Wang Yi ang issue ng Ayungin attack at monkey video ng China Daily. Higit 61 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa Davao del Norte. At LPA naging tropical depression Quiapo na posibleng maglandfall sa Cagayan. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Magandang Umaga Pilipinas. Sa ating oras, ganap na 5:00 ng umaga. This time check is brought to you by Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 5. Mas maingay pa sa manok, mas nakakagulantang pa sa busina ng truck, mas nakakagulat pa sa alarm clock. Kumpletuhin ang gising kasama ang mga balita at impormasyon ng Dire-Diretso sa Magandang Umaga Pilipinas. Magandang Umaga Pilipinas sa DZRH. Magandang Umaga! Magandang Umaga Pilipinas! Umaga Pilipinas! Ay, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapatuloy ho ang programang Magandang Umaga Pilipinas. Ngayon hong araw ng Huwebes, July 23, 2026. Makibalita muna tayo sa DOST Pag-asa mula kay Ka-Obet Madrina. Sir Obet, magandang umaga po. Magandang umaga po, sa lahat ng mga tagapakinig natin. Ang huling lokasyon po ng bagyong Quiapo. Ito po yung bagyong nabuo kagabi ay nasa 950 kilometers silangan ng Central Luzon. Tagla yung pinakamalakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 55 kilometers per hour kumikilos. Pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Dahil sa bagyong Quiapo, nakataas po ngayon ng signal number 1 sa Batanes, sa Cagayan, kasama Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Eastern Central portion ng Mountain Province, Eastern Central portion ng Ifugao, kasama rin ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur at Northern portion ng Aurora. Base po sa ating track, posible po na dumaan dito sa may area ng Babuyan Islands ang bagyo po by tomorrow at maaaring lumakas na po ito up to tropical storm intensity by tomorrow po araw ng Biyernes.
habang maaring lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. At dahil nga po sa bagyong Qiapo at epekto rin ng hanging habagat, ngayong araw inaasahan po natin na magiging maulap ang kalangitan at malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Southern Luzon. Dito sa Metro Manila ay asahan pa rin po mga localized thunderstorm ng mararanasan. Bukas po inaasahan natin malaking bahagi ng Luzon ay magiging maulap ng kalangitan habang may mga pagbuso ng hangin na dulot nga ng bagyong Qiapo sa may area po ng Northern Luzon. So mag-ingat po yung mga kababayan natin lalo na sa mga lugar kung saan nakataas yung ating babala para sa mga pagbugso ng hangin. Sir, Yes po, sir. Opo, Sir Obet, ano po ulit yung pinaka mataas na tropical cyclone category na maaring maabot nitong si Bagyong Qiapo? Possible po, tropical storm. Although yung pagiging severe tropical storm, which is pang signal number 3, hindi po natin nirule out, pero mas malaki yung posibilidad po na hanggang tropical storm category ito. At buong Pilipinas ho ba inaasahang uulanin dahil sa habagat? Opo, base po sa ating forecast, possible po na itong area lamang po sa may Visayas at Mindanao maapektuhan ngayon. This weekend po, Luzon naman. Alright, maraming salamat po, Sir Obet. Maraming salamat po, magandang umaga. Sir Obet Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Pitong minuto na makalipas ho ang alas 5 ng umaga. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, karinigan tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga, Pilipinas! Naglabas ng panibagong paratang si Senator Ping Lacson kaugnay ng umano'y Ghost Infra Project sa Taguig. Ayon sa senador, may dalawa na umanong kaso na may kaugnayan sa mga proyektong pinopondohan mula sa 6.79 bilyong pisong budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. Sinabi ni Lacson na 2.85 bilyong piso sa halagang ito ang nakalaan para sa mga proyekto sa slope protection at drainage. Inakusahan din niya si Senator Alan Peter Cayetano na umano'y nakakolekta ng 25% kickback sa pamamagitan ng isang tinukoy nitong bagman. Samantala ay ginit ni Lacson na may proyektong naiuugnay sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya, habang ang iba naman ay ipinatupad umano ng top-notch Catalyst Builders. Magandang umaga, Pilipinas! Inihayag ni Navontas Representative Toby Tiangco ang sistema ng budget selling sa Kamara kung saan kailangan magbayad ng 20% komisyon ang mga mambabatas at kontraktor upang maisama ang kanilang mga proyekto sa pambansang budget. Ayon kay Tiangco, si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na noon ay chairperson ng House Committee on Appropriations ang namamahala sa paglalagay ng mga proyekto kapalit ng komisyon. Dagdag pa ni Tiangco, mahirap paniwala ang naisagawa ang budget selling ni Zaldico nang hindi ito nalalaman ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ipinaliwanag ni Tiangco na nagsisimula ang mga insertion sa National Expenditure Program bago pa ito dumaan sa Kongreso at inilagay ang mga proyekto sa mga non-allocable funds upang hindi na mabago sa deliberasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 Gs. Umani ng batikos ang liham ni Vice President Sara Duterte sa Senado matapos nitong hilingin na ang lahat ng pagkain at inumin ng kanyang defense team, staff at mga testigo ay manggagaling lamang sa caterer na akredito ng Office of the Vice President o OVP at ang Senado pa ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Sa liham na may petsang Hulyo 7 at tinanggap ng Office of the Senate President sa parehong araw, hiniling ng OVP ang tatlong espesyal na kaayusan sa buong panahon ng impeachment trial. Una, nais ng OVP na sa kanilang holding room lamang ihain ang pagkain at inumin ng defense team, support staff at mga testigo. Ikalawa, iginit nitong ang lahat ng pagkain ay dapat ihanda at ihain lamang ng caterer na akreditado ng OVP dahil sa umano'y legitimate security concerns. At ikatlo, hiniling nitong ang Senado ang sumagot. Ito ho, hiniling nito na ang Senado ang sumagot sa reasonable costs ng pagkain, inumin at ng catering. Ayon sa liham, kailangan umano ang mga hakbang na ito upang mapangalagaan ang kaligtasan
at kapakanan ng defense team at mga testigo at matiyak ang maayos na pagdaraos ng paglilitis. Ngunit para sa mga kritiko, lumalabas na nais ng kampo ng Vice Presidente na magkaroon ng special privilege na hindi karaniwang ibinibigay sa mga kalahok sa isang paglilitis. Para naman sa ilang legal observers, ang usapin ay hindi lamang tungkol sa catering, kundi prinsipyo ng paggamit ng public funds. Umaga, maganda, umaga, Pilipinas! Samantala, kabilang sa 20 persons of interest sa umano'y kill plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ilang miyembro ng security personnel ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa kanyang muling pagharap sa impeachment court. Nang tanungin ni Senator Judge Joel Villanueva, sinabi ni Matibag na natukoy na nila ang hindi bababa sa 20 individual na kanilang iniimbestigahan, kasama ang ilang aktibong miyembro ng uniformed services. Gayunman, tumanggi si Matibag na pangalanan ang mga tinutukoy na individual at hindi na rin nagbigay ng iba pang detalye dahil patuloy pa niya sa investigasyon. Nauna nang iginit ng NBI na seryoso, aktibo at patuloy ang bantal laban sa Pangulo batay sa mga nakalap nitong ebidensya. Umaga, maganda, umaga, Pilipinas! 13 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Hindi nauwi sa mainit na sagupaan ang palitan ng tanong nina Senator Judge Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag sa pagdinig ng Senate Impeachment Court. Kinwestiyon ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na maaaring mag-imbestiga ang NBI ng anumang uri ng krimen sa sarili nitong inisyatiba o tinatawag na motu proprio investigation. Maliwanag ni Cayetano nakasaad sa Republic Act 1086-7 na may tiyak na mga kaso ang nasa saklaw ng kapangyarihan ng NBI, habang ang Pangulo ang may kapangyarihang mag-utos sa ahensya na mag-imbestiga ng iba pang kaso, ngunit kinakailangang para sa interes ng publiko. Pero tugon ni Matibag na hindi naglilimita ang batas sa mga investigasyon ng NBI dahil bilang pangunahing investigating agency, tungkulin din ito na itaguyod ang kaayusan at pagpapatupad ng batas. Naungkat ang issue matapos tutulan ni Cayetano ang pahayag ni Matibag na kasama rin sa iniimbestigahan ng NBI ang mga paratang ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Taguig, habang sisilipin din ng ahensya ang issue ng 2019 Southeast Asian Games. Umaga, magandang umaga, Pilipinas! Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na tuloy ang kauna-unahang Bangsamoro elections sa Setyembre. Balita mula sa Malacanang ni RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Magandang umaga, Pilipinas! Report! Determinado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisakatuparan ang kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Ang pagtiyak ay ginawa ng Pangulo sa dinaluhang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Sa kanyang talumpati sa okasyon, sinabi ni Pangulong Marcos na tuloy ang eleksyon sa September 14. Titiyakin anya ng pamahalaan ang matagumpay na pagdaraos ng halalan para sa pagkamit ng matagal ng pangarap ng Bangsamoro people na makapaghalal ng parliament. Matatanda ang ipinagpaliban ng Commission on Elections ang BARM Parliamentary Elections na dapat sanay noong Marso, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na hindi parte ng Autonomous Region ang Sulu. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:16 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas!
Alas 5:23 at eto na. Miss Evan lang ng Las Vegas. Kamusta na ho? Yun din kay Lani Rehuso ng Kidapawan. Andy Herrera, good morning. And then kay Raulio Lonan ng Cainta Rizal. Ito na. Ang mainit na, palagi ko magiging word of the day to mamaya. Umigting ang palitan ng pahayag ni na Senator Judge Robin Padilla at House Lead Prosecutor Jervil Jinky Luistro sa pagdinig ng impeachment trial ni VP Sara. Nagugat ito ng igiit ni Padilla na dapat maging maingat ang prosecution sa pagpili ng mga saksi at iwasang magharap ng mga taong maaring questionin ang kredibilidad. Bagamat kinumpirma ni Luistro na walang nakabinbing kaso laban sa kanilang mga saksi, tumugon si Padilla ng sana hindi one-sided ang ating prosecution, na nagdulot ng reaksyon sa loob ng impeachment court. Napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, samantala sa press conference pagkatapos ng pagdinig, ipinaliwanag ni Luistro na natural na may pinapanigan ng prosecution dahil layunin nito na patunayan ang kaso, habang tungkulin naman ng depensa na ipagtanggol ang respondent. Dagdag pa ni Luistro, Senator Judges ang dapat maging neutral sa usapin ng impeachment trial. Senator Judge must be the one who is neutral. Okay. Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution. At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent. Yan ang magkasunod na tinig ni number 1 Senator Robin Padilla at ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro. No comment naman tayo dyan. Alam naman natin na mainit na usapin yan. Kaya nga, ito na lang. Kagaya nga ng sinabi ng nakausap nating abogado kahapon. Kaya nga may prosecution. Team yan hindi lang naman isang tao yan Diba? Kaya nga ginagastosan yan ng daan-daan libong piso. O hindi lang daan libong piso siguro, posibleng milyon pa, no? Kaya nga may merong counsel to the prosecutors, yung tinatawag na private prosecutors. Yan, sina Attorney Lorna Kapunan, yan, bahagi yan ng counsel to the prosecutors, mga private prosecutors. At meron ding depensa na kinabibilangan naman ni Attorney Michael Powa. Parang ang sagwa, no? Kung si Attorney Michael Powa ito, hypothetical lang to, ng team ng Office of the Vice President, magiging tatayo dun sa alanganing posisyon na maapektuhan yung kliyente niya. Meron hong inilabas na statement na paglilinaw ang opisina ni Senator Robin Padilla. Totoo ba to? Galing ba to kay Senator Robin mismo? Nilinaw daw ni Senator Robin Padilla na ang konteksto ng kanyang pahayag na sana hindi one-sided ang ating prosecution sa impeachment trial. Ang kanya raw hong pahayag ay may kaugnay sa mas malawak na usapin ng fairness at participation sa impeachment proceedings, partikular sa magkaibang sitwasyon ng mga witness at mga senator judge na may kinakaharap na legal na usapin. At yung mga sumunod pa kung hindi na natin mababasa dahil masyado nga humahaba. Pero yun din yung naging palitan kahapon sa pagdinig ng impeachment court. Kaya lang yun na ho parang ano yan pag nabitaw mo na yung word na yun, hindi naman subject for hindi naman subject for interpretation yan Ewan ko ba? Ito yung mga inaabangan natin lagi sa impeachment trial, ano?
Si Roy Nieva. Yan, tama. Dapat neutral daw. Dapat ang senator judges natin ang maging neutral. Di naman natin sinasabi na may pinapanigan si Senator Robin Padilla. Bahala na ho yung bahala na kayo mga manonood natin ang magsabi niyan. Pero the point is, sabi nga ni abogado kahapon na interview natin, si attorney galing sa eskwela, diretso na ng bahay, wala naman akong aabutan. Attorney Reyes Del Rosario. Ayan, Attorney Reyes Del Rosario. Na dapat sa ganitong mga sitwasyon ay pumapagit na rin si Presiding Officer Win Gatchalian. Hindi lang actually doon, pati na rin sa usapin ng bangayan ng mga senator judge. Kasi ang pangit ho talaga. Yung nag-uusapan natin ay accountability, pananagutan, di ba? Iba't iba pang mga bagay. Tapos ganito yung makikita natin. Ang pangit lang ng dating sa mismong institusyon. Ayun, iwanan na nga natin yung usapin na yan. Isa pa hong usapin ngayon yung baka nakakalimutan natin, patuloy pa rin sa pagbaba ng antas ang Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ho ng tubig natin dito sa Metro Manila. Kaya patuloy ho nating binabantayan din ang development niya at mamaya may ilalabas ng mga bagong figure ang DOST Pag-asa. Samantala, alas 5:30 ng umaga, sang-ayon daw si NBI Director Attorney Melvin Matibag na mahalagang malaman ang buong konteksto, gayon din ang buong sitwasyon kung bakit sinuntok ng nooy Davao City Mayor Sara Duterte ang sheriff na nagpatupad ng pagpapaalis sa mga informal settlers noong 2011. Sinabi ito ni Matibag bilang witness sa impeachment trial ni VP Duterte, kasunod ng mga tanong sa kanya ni Senator Judge Bongo. Ayon kay Go, personal niyang nasaksihan ng insidente. Natatandaan daw niya kung kawawang sitwasyon ng informal settlers noon na pinaalis kahit walang malilipatan. Dahil may polisiya raw ang Davao City na hindi magpatupad ng demolition kung walang relocation site, ikinagalit daw ni nooy Mayor Sara Duterte ang pagdaboy ng sheriff sa mga mahihirap. Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. Naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers. Pag walang malipatan po, kawawa naman po itong mga to. Ang tinig ni Senator Bongo. Magandang umaga, Pilipinas! Kaunay pa rin yan, iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na may betrayal of public trust batay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na may nakausap na siya upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling may mangyari sa kanya. Ginawa ni Matibag ang pahayag sa gitna ng kanyang cross-examination sa pangunguna ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. Ayon kay Matibag, ang mismong pag-amin ng Vice Presidente na pumayag ang kanyang nakausap sa nasabing plano ay maaari nang maging batayan ng isyu ng public o betrayal of public trust. Samantala, hiniling ng depensa na ipatanggal sa opisyal na record ang pahayag ni Matibag dahil nagdalaman ito ng konklusyon sa batas at katotohanan. Bagay na ibinasura ng Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang motion. The betrayal of public trust as the issue in the impeachment court, we don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is the betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. Ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag.
Davao City Police Office naglunsad ng investigasyon sa pagkamatay ng 8 taong gulang na estudyante. Balita mula sa Davao ni June Soter ng Aksyon Radyo Davao. June. Mayong butang usab Kuyang Angel, nagsimula na masusing investigasyon ang Davao City Police Office o DCPO kaugnay ng pagkamatay ng isang 8 taong gulang na estudyante matapos ang isang insidenteng iniulat na naganap sa loob ng isang pampublikong paaralan. Ayon sa kapulisan, nangyari ang insidente noong Hulyo 17, ngunit nitong Hulyo 22 lamang ito na ipagbigay alam ng ina ng bata sa mga otoridad. Isinugod ang biktima sa Southern Philippines Medical Center kung saan kalaunan ay binawian ito ng buhay. Sa kasalukuyan, nakipag-ugnayan na ang DCPO sa pamunuan ng paaralan, mga guro at iba pang kaukulang ahensya upang makakalap ng mga ebidensya, maitalang insaktong daloy na mga pangyayari at matukoy ang tunay na sanhi at ang mga naging sirkumstansya ng insidente. Samantala, nanawagan ng DCPO sa publiko at sa mga mamamahayag na iwasang mapalaganap ng mga hindi beripikadong impormasyon, lalo na ang mga nagmumula sa social media upang hindi mapiktuhan ang napapatuloy na investigasyon at bilang paggalang na rin sa naulilang pamilya ng biktima. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pangalan pa rin ho ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Pilipinas ang oras, alas 5:35 na ho ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng mura lang ang budget. Bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:44 na ho ng umaga. Ito hindi magandang balita sa Pulho sa video. Meron tayong video nito, RHT. Sa Pulho sa video, ang pagtatangka ng ilang pulis na arestuhin ang veteran photojournalist na si Bullet Marquez sa kasagsagan ng tensyon sa rally sa tapat o dito ho sa CCP Complex sa Pasay City. Kwento ni Marquez, ayaw pakuhanan ng larawan ng pulisya ang pag-aresto sa isang rallyista kaya napamura siya. Doon na raw siya sinubukang pusasa ng isang pulis dahilan para bumagsak ang kanyang kamera na napinsala. Ayon pa sa freelance photojournalist, maaaring inakala ng mga otoridad na kasama siya sa protesta kaya pinipigilan siya ng mga ito. Pinalagan niya ang pulis na ng aresto sa kanya at lumayo na lang ito at pinagtanggol si Marquez, si Bullet Marquez, yun hong photojournalist ng ilang kasamaan sa media. Makikita mo dito sa video na talagang hinihila yung kamay nung award-winning, hindi basta-basta photographer to, Sir Bullet Marquez. Ito ho'y award-winning photojournalist at kitang-kita naman na sa postura, veterano, napakalalaki ho ng camera para hindi mo mapagkamalang taga-media ito. Ito ho, sa mga hindi ho nakakaalam ng kung magkano yung ganitong halaga ng camera. Magkano yan, Jeric? Mahal yan di ba? Yung mga malalaking camera. Para hindi mo mapagkamalang taga-media yan, photographer yan, na kumukuha ng lehitimong larawan. Ngayon ho, naglabas ng statement ang Philippine National Police na iniimbestigahan yan. Sa katunayan, ang NAPOLCOM, ganun din. Tama ho yun, iniimbestigahan yung insidente. Pero, tama ba to? Philippine National Police Chief General Melencio Nartates Jr., sir, nag-conclude na agad na walang nangyaring harassment sa mga mamamahayag na nag-cover dyan dito sa CCP Complex. Wala raw ho nangyaring harassment ayon kay General Nartates. Playback nga natin ulit yung video. Hindi ba parang mas nakakagalit, mas lalo ho kung sa mga kasamaan sa media kaya hindi mo hindi mo may iwasang hindi
ano yung damdamin mo rito eh. Dahil talaga nangyari. Hindi maikakailan. Nakuha na ng video. Pero kung sasabihin na wala nangyaring harassment, parang sinilyaban mo yung open wound at nilagyan mo ng alcohol. Parang ganun yung pakiramdam. Mas maganda pa, mas mabuti pa na in general statement, sabihin mo, iniimbestigahan, tiniyak na pananagutin yung mga dapat na managot. Kaysa sa ipagtanggol na sabihin wala nangyaring harassment at sinisi pa yung photographer kasi daw ay humalo sa media. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! I stand corrected. Humalo sa rallyista. Kaya raw ho napagkamalan yung veteranong photojournalist na kasama din sa nagrarally kahit dala-dala niya yung malalaking camera. Ay, nako. Mamalengke na nga lang muna tayo. Presyo ng iba't ibang klase ng saging sa Blumentritt Market. Wala raw hong pagalaw. Detalye mula kay... Kanino to? Kay RH9. Tina Nolasco. Tina, good morning. Good morning, Joel. Nananatiling matatag ang presyo ng iba't ibang uri ng saging at iba't ibang prutas dito sa Blumentritt Market. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, galing dyan ng mga saging na kanilang ibinibenta at sa kabila na tumaas na ang presyo ng crudo, hindi pa rin nila binabago ang presyo nito sa ngayon. Dahil dyan, ang presyo ng kada kilo ng latunda nasa 60 pesos kada kilo. Kung harap naman o kung ang hahanap naman ay mas mura, pero kailangan agad itong kainin dahil medyo lamog na, mabibili ng 20 pesos kada tumpok. Ang presyo naman ng hinog at hilaw na lakatan nasa 85 pesos kada kilo, ang saba 55 pesos kada kilo. Samantala, ang iba namang prutas na inaangkat ng mga vendor dito sa Blumentritt galing Divisoria, gaya ng papaya, mabibili yan ng 60 pesos per kilo. Habang ang mga naka-slice ay mabibili ng 15 pesos hanggang 40 pesos kada piraso. Ang pontan, apple, peras ay mabibili ng 3,100. Ang orange, 3,450 pesos. Ang grapes, 250 pesos kada kilo. Habang ang lemon ay mabibili ng 25 pesos kada piraso. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH9 Tina Nolasco. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, ito na, yung binabanggit natin kanina, PNP Chief itinangging may harassment sa tangkang pag-aresto sa dalawang photojourno. Detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Para sa hepe ng pambansang pulisya, wala nangyaring harassment sa muntikang paghuli sa dalawang photojournalist sa isang rally sa Pasay City. Git ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na probok ang mga tauhan ng Pasay Police nang magmura ang mga inakala lamang nakasama sa mga rallyista. Pwede rin naman umano sila magpaliwanag o magreklamo sa istasyon ng polis kung hindi sila nakasama sa mga nagkilos protesta o kung may nasira sa kanilang mga gamit gaya na lamang ng kamera. Pakinggan natin si General Nartates. And there's no such thing as harassment. Okay? Nasira daw camera niya, sir. There's no such thing as siyempre, nandun sila sa hanay ng mga rallyista, palag sila, or whatsoever. So, wala po, sir, na rallyista po sila. Meron ba? O, hindi punta siya sa police station, magreklamo siya. Reaksyon niyan ng PNP Chief habang iniimbestigahan at tangkang paghuli sa veteranong maniniyot na sina Bolit Marquez at Rene Dillon habang nagko-cover sa tensyon sa pagitan ng otoridad at bago alyansang makabayan sa tapat ng Aliw Theater. Nanindigan ang Top Cup na bawal ng rally sa lugar na hindi isang Freedom Park, lalo't nagpapatuloy ngayon malapit dito ang ASEAN Ministers Meeting. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Kahit na sinabi ng PNP Chief na walang nangyaring harassment, conclusive na yun, no? Kaya sabi naman ho ng NCRPO, tiniyak na walang kukonsentihin sa umano'y harassment sa media. Detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Well, siniguro ng National Capital Region Police Office na kung mapatutunayan, wala silang kukonsentihing tauhan sa umano'y harassment sa ilang miyembro ng media sa kasagsagan ng guno sa Anti-ASEAN Summit Rally sa Pasay kahapon. Ayon sa NCRPO, iniimbestigahan nila ang insidente
na nakaangkla raw sa ebidensya at due process. Hindi raw sila mangingimi na magpataw ng karampatan na administrative measure kung matuklasan na may pagkukulang o aksyon ng mga pulis na labag sa kanilang operational procedures. Idiniin ng hanay ang pagrespeto sa mga media practitioner at sa kanilang pagganap sa tungkulin. Sinabi ng NCRPO na consistent ang paalala sa kanilang mga tauhan na magpatupad ng maximum tolerance, profesionalismo at restraint sa panahon ng malakihang public event habang pinangangalagaan ng karapatan ng lahat. Sa rally ng bagong alyansa Makabayan at iba pang grupo sa CCP complex kahapon, tinangkang arestuhin ng pulis yung veteran photojournalist na si Bullet Marquez sa kasagsagan ng tensyon. Mahigit 100 na relistang sumugod sa tapat ng Aliw Theater para kondinahin yung pagbisita sa Pilipinas ni US Secretary of State Marco Rubio at ang panukalang 1,620 hektarya na pagsilika deal na pinangungunahan ng Estados Unidos. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15 Giselle Ricofort. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto bago ho mag-alas 6 ng umaga. Apat na minuto na lang ho, alas 6 na ng umaga. Senator May Zubiri, suportado ang responsableng pag-aarmas ng mga sibilyan na maaaring magamit daw ho sa dayuhang mananakop. Detalye ng balita mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Hayagan ang deklarasyon ng suporta ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri sa pag-aarmas ng mga sibilyan. Ang kailangan lang ay dapat maging responsable ang mga ito. Sa 32nd Defense and Sporting Arms Show sa SMX Convention Center sa Pasay City, inihayag ni Zubiri na isang deterrent sa krimen ang responsible gun ownership. Dahil sa record, karamihan ng mga krimen na nangyayari sa bansa ay galing sa mga hindi lisensyadong baril. Napakababa ng porsyento na licensed firearm ang ginamit sa krimen dahil ito ay 0.00% lamang. Ang mga baril na ginamit sa Tacloban shooting ay lisensyado, ngunit ito ay lumalabas na itinakas ng mga batang suspect kaya dapat nasa safety deposit ang mga baril. Paniwala ni Zubiri, magagamit din ng mga lisensyadong baril ng mga sibilyan sa oras na may dayuhan na magpupumilit sakupin ng ating bansa. Dahil napatunayan na natin ito nang sinakop tayo ng Espanya, Amerika at Japan na kahit itak o gulok lamang ang armas ay lumaban ang mga Pilipino. Narito si Senador Mig Zubiri. Pagdating sa panahon na meron po tayong kapitbahay na manggugulo sa atin dito sa ating bansa, katulad na nangyari noon, panahon ng Katsila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon, ay handa po tayo dumepensa sa ating sarili. Hindi lamang arnis ang daladala natin, hindi lamang bolo, hindi lamang itak o karate, taekwondo, meron po tayong baril na makadepensa sa ating bansa, sa ating soberenya. Very important deterrent po yan. That is a deterrence. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At yan na ho mga balitang itinampok sa DZRH. Magandang umaga Pilipinas ngayon pong araw ng Huwebes, July 23, 2026. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama mula ho sa mga nakikinig sa atin sa kalsada at sa kanila hong mga kabahayan via DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila, sa mga nakatutok sa Facebook at YouTube. Maraming salamat ho, inyong nakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito ho si Yuel Reyes. Mamayang tanghali humuli para sa MBC TV Network News sa DZRH TV. Susunod na ang programang 2x2 at ang ACS Balita kasama sina Ka Tonying at Ka Jerry. Good morning!